Sa aking mga minamahal na kapatid kay Kristo, alam niyo po, maraming kampante lang sa buhay kung sila ba ay anak ng Diyos, na sila ay anak ng Diyos. Dahil sila ay nakatanggap ng balita tungkol kay Kristo mula sa mga simbahan ng mga ngaral at yung style ng pag-aanyaya nila nung mga grupo o mga simbahan ay nakahikayat doon po sa mga taong ito, at sila ay napasama, napajoin at napatanggap doon sa Kristong itinuro nila. At mula nung tanggapin nila yung aral na yun ng mga mangangaral, whether yun ay hindi nila alam kung tama yung mangangaral o mali o inaakay sila sa maling relasyon, maling pakikipagpamilya sa Diyos o maling pamumuhay o maling pagiging kabilang sa kawan ng Diyos o Iglesia ni Kristo, ay tinatanggap na nila. Marami rin naman pong umalis, marami pong nagpalipat-lipat, maraming nakadaming bautismo, maraming nakadaming simbahang nilipatan. Marami pong hindi nila alam ang kaibahan ng evangelicals Christians at saka doon sa mga naunang Kristiyanong nagsilakihan. Kasi alam nyo ho, yung pamilya ni Kristo, yung mga alagad ni Kristo na umakyat na siya ng langit na iwan dito sa mundo, yung kanyang mga apostoles, yung kanyang mga alagad, at yung mga sumama sa kanila at sumunod sa aral ni Kristo ng mga alagad, marami ang hindi naniniwala noon, maging yung Roma noon na sumakop sa kanila at siya rin ang nagpabitay kay Jesus, okay? Sa tulong ng kababayan ni Jesus ng mga Hudyo o Israelita, ay bandang huli naniwala na rin, inadapt nila dahil hindi mamatay-matay at talagang maaaring yung ibang Romano ay naniwala na rin at kaya sila ay idineklara na rin nilang relihiyon nila itong Kristyanismo. Maliban diyan, marami rin nakapunta sa Africa, marami sa Europa, marami sa Asia, may mga nakarating din na mga tunay na mga mangangaral. Meron din namang nagkalat din yung mga hindi tunay na mangangaral sa mga lugar na iyan at mali ang interpretasyon o gamit, pero nataypan nila yung relihiyong o samahang Kristyanismo na itinuturo ng mga alagad ni Jesus Christ noon at naisip nilang yung iba pagkakitaan, yung iba ay gamiting pang-aalipin sa mga taong sasakupin nilang bansa at upang bautismuhan din at pasunurin sila upang mag-asipag-abuluyan. Yung mga ganun ho, yan ang kasaysayan ng ating bansa, ay ng ating mundo regarding church. Kaya ngayon yung mga tao nagkaroon ng iba't ibang uri ng pagtanggap kay Kristo sa aral ng mga alagad niya. Maraming iba kulang, maraming dinagdag, maraming binawas. Pero yung Kristo na pinakasentro ng itinuturong ng mga relihiyong iyon na si Kristo ay kanila raw tinatanggap. Bagamat ang iba ay hindi isinasapamuhay ang buhay na nais ni Kristo, hindi nila alintana kung sundin pa nila ito o hindi. Ang mahalaga ay kilala nila si Kristo na galing sa langit. Bakit siya nagpunta sa mundo para iligtas sa kasalanan? So, para makalibre, sabi ng iba, tanggapin si Kristo. Pero hindi na kailangan mamuhay sa nais niya. Yung iba naman, trying hard na ipamuhay yung gusto ni Kristo. So, yung iba naman, may mga aral na kailangan babaan ka ng Espiritu Santo. Yun naman ang aral talaga ni Kristo at mga alagad niya. Dahil dapat antayin natin yan. Pag anak ka na, talagang antayin yung bababa. Yung iba walang ganyan, wala silang maramdaman, pero claiming sila na meron, pero sa buhay wala, hindi makikita at saka iba ang takbo. So may mga Kristiyano na kay Kristo daw pero makamundo. Pero yun yung pinagtsatsagaan ng mga nila Pablo sa kanilang mga miyembro noon sa Body of Christ, church, tinawag mula sa kadiliman, Ecclesia Church, sa kanilang mga kapatid na nagkakagulo, na nagiging makamundo, o pinapaalalahanan niya. Dahil
nagiging makamundo at parang ganun din naman uli sila sa makataong pamamaraan. Kaya nga binabalaan sila at hindi tayo dapat ganun. Kung tunay tayo kung tunay tayong anak ng Diyos. Kaya yung nais kong talakayin po yung tungkol sa ano ba yung church at ng detalyado ho ng maramihan kung ano siya itinuturing sa New Testament kasi noon Israelites lang. Pero alam niyo ho ba na ang church ay balak ni Christ nung pagdating niya sa lupa ay kanyang pasunurin ng mga Israelites pero hindi ayaw nila. Nanatili sila doon sa old fashion o style ng Israelites o Judaism, yung Hudyong pananampalataya na nakabase sa mga kautusan in the Old Testament ni Moses at iba pang mga kautusan, at yun ang kanilang sinusunod. Ayaw nila yung pasakop kay Kristo, kaya itinakwil nila na ipapako pa nga si Kristo diba? At namatay, sila ay nagpapatay, kababayan niya, tapos kumbaga kalahi niya, tapos kumbaga na matigas na mga puso na wala na sa Diyos. Hindi naman lahat ng Israelites naligtas, hindi naman lahat ng Israelites ay sumunod, maraming nagrebelde sa Diyos at kaya nga pinangalat ng Diyos yan hanggang sa panahon ngayon, hanggang umunti sila o hanggang dinidigma sila, hindi pa rin nila kinikilala o nagbabow down kay Jesus Christ o tinatanggap, kaunti pa lamang, ganun ho sila. At noon pa sila sakit ng ulo ng Diyos in the Old Testament times. Kaya pinalulupig sila ng Diyos sa iba't ibang bansa at sa Ottoman, sa Roma at sa iba't ibang mga bansa ganyan. Hindi sila makasunod-sunod sa Diyos na maayos, ayaw nila. Kaya po dati naging mandirigma ang Israelites pero gusto nilang may king sila. Ayan, sila King Saul, sila Haring Solomon, sila yung tatay niya si David na pangalawang hari. So kumbaga unang hari si Saul. Makulit kasi mga Israelita, gusto nila may kaharian din sila katulad ng iba, hindi lang sila farmers. Pero pinagbigyan ng Diyos ngayon, so ano rin sila, parang powerful nation pa rin, may defense force sila, Israeli defense force sila. Kaya may sandatahan din sila even up to now, pero nawala sila, nangalat sila sa buong digdig at dumating yung ayun talagang katuparan ng propesya na sila bubuuin. Pero sila rin ho ay tinatawag ng Diyos para talagang mapasakop talaga kay Kristo. So at tinawag din ng Panginoon noon si Pedro at pangungunahan niya sana Israelites at lahat ng aanib sa mga Israelites sa pangunguna ni Kristo ay magiging anak ng Diyos, dahil hindi naman anak ng Diyos sa lahat mula nung nagkasala si Eva at Adan maraming hindi sumunod sa aral ni Moses, maraming hindi sumunod ni Abraham, Isaac at Jacob, maraming hindi, kaya hindi sila tinuturing na anak ng Diyos. Pero kaya gusto ni Christ sa Israelites pangunahan at lahat ng mapapasunod sana kung naging matagumpay sana yung pagtanggap nila kay Kristo, yung misyon ni Kristo para iligtas ang kaluluwa ng tao sa huling mga panahon na pamamaraan ng Diyos, ay nagliligtas na rin si Kristo sa pamamagitan nila Pablo, ng mga alagad niya, sa mga hintil o yung mga taong yun nga yung ligaw, yung mga taong pagano na hindi naman Israelites, sila ay binuksan ang kaligtasan sa kanila. So kaya ganun ho yun. So may plan na hawakan ng Israel at pasunurin o maaaring gawin silang church type, tinubos mula sa kadiliman, kung paanong tinatawag ni Kristo na tinubos mula sa kadiliman itong mga hintil pagano, walang Diyos, hindi Israelites. Ganun niya naman talaga unang design na gawin itong mailigtas tong Israelites. At yung Israelites mag-aakay na sa mundo. Pero hindi So mas nauna pa itong mga church na
naging church, tinawag mula sa kadiliman, tumugon kay Kristo. Kaya yun nga. So ngayon, maraming usapin po tungkol sa church. Ano yung tunay na church, ano hindi. At bakit nais ko itong talakayin sa susunod kasi marami ho kasi mga tao na ang tagal nila naglilingkod sa church type na grupo. Ang tagal nilang naging mangangaral pa. Yung iba naman matagal na umattend, napabautismo, pero wala silang maramdaman Diyos. Ibig sabihin, hindi sila pinangunahan. Sabi naman ng mga mangangaral nila, sa kanila lang may problema. Wala sa amin. Kami merong lakad sa Panginoon. Sabi ng ibang nag-akay sa kanila. Ewan lang kung totoo. Pwedeng hindi nila naakay yung alagad dahil yung nag-aakay ay bulag, mahalay, kalakalang salita ng Diyos na sinasabi ng mga alagad ni Kristo na dapat layuan dahil hindi sila kaya magturo ng relasyon sa Diyos, puro ritual, okay? Puro word of God pero hindi nagmamanifest sa buhay, sa damdamin ng mga tao. Hindi pwedeng ipil mo na may Diyos ka, hindi. Talagang mararamdaman mo yung Diyos ko nasa iyo. Kung hindi, masasabi mong wala. Kaya maraming ibang tao, nagsialis sila sa mga simbahan o grupo o samahan o Bible study o na hindi naman sila napapalago na ituturo yung tamang relasyon hanggang hindi na sila naniwala. Nakailang lipat na pinagkakaperahan lang naman daw sila at yung pamilya nila at kinukuha yung kalupaan nila para maging simbahan ng mga iyon. Yung pala pinagkakaperahan na lamang nung mga mangangaral, nung mga grupong iyon o nung taong iyon na pumunta sa kanila upang magkaroon yun ng ma-establish na kingdom niya dito sa mundo na church daw ng Lord. Pero yung pala rapist manyakis, yung pala hindi nagtuturo ng tamang aral ni Kristo, manapay nabubuhay sa immorality. So, at hindi kayang magturo ng tunay na pakikipagrelasyon sa Diyos, hindi binababaan ng Espiritu ng Diyos. So, kaya maraming tao dry, o hindi lang dry, talagang spiritually dead. Kaya may mga tao nagsasabi ng mga pastor na maraming isyong kalaswaan. Bata pa, nagsasabi sa akin. Sabi niya, Brother Singh, sabi niya, paano kayo marirevive? Maski anong revive mo sa isang church na inakala nyo kayo may relasyon, kung hindi nyo nasundan yung tamang aral at baluktot yung aral na tinanggap ninyo o nagkaroon kayo ng ibang mangangaral tapos baluktot na yung aral niya, yung mga nakapasok na dyan sa simbahan ninyo nung nagtiwala sa inyo ay hindi na ituro nung bagong mangangaral yung tama na pakikipagrelasyon kalugod-lugod sa Diyos upang babaan kayo ng Espiritu ng Diyos, upang gabayang samahan kayo, digtahan kayo, ay dead kayo, hindi pa kayo spiritually alive, hindi pa kayo buhay spiritually, hindi pa kayo naipanganak na muli yun sa John chapter 3 verse 3. Akala lang, madali kasi mag-akalang may relasyon, tinanggap na ng Diyos, madaling mag-akalang nagsuko na sa Diyos, madaling akalaing ako'y anak ng Diyos, John 1:12, sino man tumanggap kay Kristo, binigbigyan ng karapatang maging anak ng Diyos, madaling mag-akala ng gano'n, pero dama naman ng tao yung kung meron siyang Diyos o wala. Kaya yung iba, yun nga, dry, or hindi yung dry, iba, spiritually dead. Maski anong revive mo, maski nung pa-speak mo sa church, maski anong gawin ninyong lupasay dyan, maski anong altar call na gawin ninyo, o slain o whatever, hindi. Kasi, wrong ang aral ninyong tinanggap, wrong ang paniniwala ninyo, wrong din ang pamumuhay ninyo, hindi binababa ng Espiritu ng Diyos. Spiritually dead. Walang mga relasyon sa Diyos. Kaya, ang church kasi yung tinawag mula sa kadiliman. Yan yung mga tunay na nagkaroon na ng relasyon kay Kristo dahil tunay sila nagsuko ng buhay. Tunay na handang tumalikod sa kasalanan. Tunay silang nagpabautismo sa tubig bilang kapahayag ang susunod na at di na sila mabubuhay sa mga sariling hangarin, yabang, nais nila, kalaswaan, kamunduan, hindi na. O kasalanan, mabubuhay na sila sa nais ni Kristo, patatakbuhin na sila. Maghahanap buhay ng mga matitino na lang sila, hindi sila magiging dilim. Kaya sabi ni John the Baptist doon sa mga nagtanong sa kanya kung paano maliligtas nung siya nagbabautismo sa Jordan, sabi niya, mga anak kayo ng ulupong, gusto niyong maligtas, magsisimuna kayo ng kasalanan ninyo, tumalikod kayo sa inyong kasalanan at magpabautismo kayo sa tubig, no? Bilang kapahayag ang kay patay na at kay susunod na. Hindi yung genuine ang pinag-uusapan dito Yung sabi rin ni Pedro doon sa Acts chapter 2 na tanungin siya ng mga taong nagulumihanan sa kanyang pangangaral. Anong sabi niya? Anong gagawin daw nila? Sabi ni Pedro,
magsisi kayo sa inyong kasalanan. Talagang magsisi hindi sisisihan. Tumalikod kayo sa inyong kasalanan. Talagang tumalikod at magpabautismo kayo sa tubig. Biglang kapahayagan kayo patay na at kayo susunod na kay Kristo. Diyan pa lang kayo mapapatawad sa inyong kasalanan at diyan kayo bababa ng Espiritu Santo. Yun po yung talagang dapat na step. Yung iba, maski baboy na pagtanggap kay Kristo, pwede na raw yun. Hindi, you cannot serve two masters. Wholeheartedly pagsuko, hindi lang wholeheartedly, patay ka na sa sarili. If anyone wants to come to me, sabi ni Christ, he must deny himself, take up his cross daily and follow me. Deny, complete denial. Babaliktad talaga, mawawala yung pagkatao mo si Kristo na ang laging masusunod. Wala na yung yabang mo sa opisina, bilang government official, bilang teacher, bilang principal, bilang employee, bilang estudyante. Talagang ikaw ay talagang kay Kristo na. Bilang hindi ka na masamang patotoo. Si Kristo ang lagi mo inihahayag, hindi yung alahas mo, yung yaman mo, yung kadugyutan mo, yung kamanyakan mo, hindi sugal mo, hindi karumal-dumal na buhay mo, hindi na yon. Si Kristo na. Papalago ka na, papaakay ka na, papagamit ka na sa Diyos araw-araw. Yun ang nais ng Diyos. Luluwalhati mo ang Diyos araw-araw. You will glorify God. You will be light and salt ng mundong ito. Hindi ka na tisod na. Let your light shine before men that they may see your good deeds. Good ang nakikita na sa'yo. Hindi kalokohan o fake na good deeds. Let your light shine before men that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. Para maluwalhati ang niluluwalhati mo, hindi sarili mo. Katanyagang, karangyang, kapangyarihan, hindi sarili mo. Jablong gusto lang yan na matanyag ka, hindi si Kristo. Makapangyarihan ka, hindi si Kristo. Mayaman ka, hindi si Kristo. Yan ang alok ni Diablo kay Kristo na tinanggihan ni Kristo na nag-aayon na si Kristo. Sabi niya, sambahin mo lang ako, ibibigay ko lahat yan sa'yo. Katanyagang, karangyang, kapangyarihan. Anong sabi ni Kristo? Lumayas ka sa tanas, Diyos lamang sasambahin. Ba't tinanggihan niya? Ang tao, kayang tanggihan yan kung mamamatay na sa kay Kristo at si Kristo na ang magiging Diyos niya, commander. Pero kung hindi. Kung makamundo siya, baka gamitin pa nga niya yung church, gamitin pa nga niya yung pagiging church, gamitin niya yung pagiging anak ng Diyos, gamitin niya ang Biblia, gamitin niya yung pangalan ni Kristo para pagkapirahan, para yung tumanyag, yumaman, para mangalipin. Maraming ganyan. Kaya iba ho yung church, banal ho yan, instituted by Christ to mag-work sa Kanya, hindi mag-work sa Diablo, hindi mag-work sa iyong sarili, mag-work kay Kristo. Anyway, yan po muna tayo at next time talakayin natin isa-isa yung church. Okay? God bless you.